touch upon yung Natalia muna, no? Nakakatuwa makita na may Natalia pala yung blacklist yung Team Philippines, Team Sibol, na meron tayong Natalia na makikita. Usually we see this from players lang na katulad ni Yawi, ni Baloyski during MPL Season 9. But right now, in Sibol, Philippines, meron silang tinatago Natalia. So exciting paano nila laruin to. It's a Haji with, Imam na maglalaro nito. We saw this, I believe, some games nung MPL Season 9 at hindi nga lang sila ganun ka-successful. Ang maganda dito is yung jungle control ng Team Philippines ay sobrang lakas. Yun nga lang, syempre, ang naging counter dito ng Team Singapore is to get the Baksha. And Baksha is a hero na hindi ganun ka-concerned sa isang Natalia kung sakali. Medyo lang siguro, mapipigilan ng kaunti but it's not gonna be a total shutdown. Ang kailangan bantayan dito ng Singapore is yung kanilang gold lane. Saan nandun yung Beatrix. Kasi pwedeng gamitin, pwedeng yung rotation ni Imam after this mid lane rotation or jungle rotation ay pumunta doon sa may gold lane. And ito yung role ng isang Natalia. Kumbaga, ang plano niya dito is to try to take out yung mga HP neto nila Sayla, probably si Beatrix, or if ever man na hindi maging ganong kaganda yung Esmeralda Dyrus matchup para sa side nila, pwede din siyang umalalay doon. Grabe kasi talaga ang early game potency ng isang Natalia. Yan yung tipo na levels 1 to 3, kailangan mo talagang mag-ingat. And if maging sobrang aggressive ka, pwedeng bigla na lang may imam na kakalabit sa'yo. Actually, yung fact lang na mapauwi mo yung kalaban dahil hindi na sila komportable sa HP nila, it really gives a lot of comfort para sa mga heroes like Claude. Naisipin natin, si Gonzales nga talagang talagang templated na yan eh. Magbe-Beatrix yung kabila, o tara mag-Claude ka na. I-blazing duet mo na yan. Kahit nga populin ko pa eh. Sinabi natin na yung rotation, di ba, nung ni Imam may pwede dun sa may top lane. So, pumunta na siya doon, forcing itong Grok, in fact. And in a way, etong Philippines, masaya pa sila sa nangyari. Kapag kasi pumunta dito yung Grok, dalawa yung tatamaan agad ng Art of Thievery na may Avarice. And actually, gumawa na siya ng move sa other part of the map. Imam low HP, babagsak kata ang kapitan. And first blood goes to Singapore. Kailangan nila yan. Ay, sorry. And that... And that was a good play coming from Singapore. At least meron silang ways to punish the Natalia, and tingin ko dito kailangan mag-ingat ni Imam eh. Kailangan mabilis ang iyong pagkuha ng kill. Pag hindi, more or less, talagang mapapunish ka ng todo. Pero Turtle, masisecure ni Del Rosario. Nice ultimate at naggigante si Imam with the heavy spin. Nandito si Del Rosario going in for the disengage. Pero si Sol, sabi niya, Soto, halika muna dito. And there you go. It's just a Turtle going to Philippines. At si JPL, napagtripan ni Imam. And that is going to be another kill para side ng Philippines. Kung ano man yung nakuhang advantage ng Singapore kanina sa pag-takedown kay Imam, na wala na yun lahat. Kumbaga parang ano lang yun eh, parang binansehan bigla. Double or nothing, biglang yung isang death ni Iman bumalik ng 2 kill. Kasama pa yung Turtle, which is very important para sa Singapore sana because of their composition. This is Baksha na kanilang composition. At ang gusto nila mangyari is i-funnel dito kay Adamir yung damage output sa late game. Not having yung Turtle para sa isang Baksha, nako, mahirapan siyang umikot ng constantly. Gusto niya kasi lakihan yung deficit niya when it comes to the gold compared to the jungle na matchup niya. Kung nakikita niyo yung mapa ngayon, nandun agad si Imam sa may taas. Kakabalik pa lang neto ni Sayla, ay kakabalik pa lang neto ni Adamir. Pero plano niya na ulit pauwiin. Grabe, ito yung paggising mo airport agad. But here in the mid lane, Villaluna, medyo mababawasan. Kung titignan natin yung rotations namin, ayun na! Ang pangatlong kill ni Imam, ginalit nyo kasi! And yun nga yung sinasabi ko, kapag kinuhaan nyo kami ng isang kill, merong isang gold laner na tutumba. Ayun pa yung masama, gold laner yung pinapatumba. At si Gonzales, komportable yung buhay. At ayun ang gusto ng Team Philippines. Pero dito sa mid lane ng Villaluna, hindi babagsak dahil makakapag-flicker siya. Palayo, Singapore, naghahanap na talaga ng kill. Edging ang tawag doon na nakita ni Villaluna na literalmente, sabi niya, ay teka lang ha, matitake down na ata ako. Piplicker ko na to. Parang sinayawan lang ng konti. Sinayawan lang ng 50 konti. HP. Parang pinakilig niya si Remanis. Sabi niya, mapapatay ko yata si Oh My Venus dito sa may mid lane. Tapos, nope.
Flicker. nawala ng tsansa. Hindi nila na-detect si Imam, ha? Hindi nila na-detect. Oh, ito, hindi nila alam na nandito si Imam Villaluna. Medyo delikado, wala ng flicker, pero heavy spin sa dalawa. Grabe naman yun, Del Rosario. Bumagsak ang dalawa mula sa Singapore. At si Imam ay nasa loob lamang ng bush. Hinahanap si JPL. And there you go, 2 kills. Going to hands of Philippines, hindi pa rin nila mapatumba ang Reyna. Grabe, ibang klaseng shot selection kami na from 15 Philippines. Nakita natin na sobrang crucial nung info na binigay ni Imam. Hindi kasi siya na-detect nung gumulong si Baksha. Nakafocus ang Team Singapore sa pagpunta doon sa Turtle Pit. At dahil yun lang yung kanilang nag-tunnel vision sila doon, I mean, hindi nila nakita na alam ng Team Philippines sa kanilang pwestuhan. So, when Singapore went in for the Eve, which is Villaluna, lalo pa sila napunta doon sa trap kasi handa ang Team Philippines. They know where to go. Kaya naman naipit din ni Del Rosario yung dalawa. Sela Ikot tumama na ang ulti sa dalawa. Villaluna, ayan na, after 3 times, napatumba na ng Singapore. That was actually a great play coming out from Sela kung iisipin mo. Tatalon na dapat siya ni Imam kaso nagamit niya yung Dawning Light at nahagip doon si Imam. Dahil doon, nawala yung invisibility status niya at hindi siya nakatalon dun sa pwesto ni Sela. And that was a great play coming out from them pero kailangan nila yon. Oo, kailangan nila Kailangan nyo yun. It is a 2v2 here in the top side. Si Imam naman ngayon ang uuwi, pero Gonzales, marami na nakuhang pera with the Avarice. Dami nila dito. Naku po. Madami sila. Gusto nila si Gonzales. Oh, gusto nila bawian eh. Yun na. JPL, naku po, JPL, anong ginagawa mo? Oh, mukhang gusto lang nila makuha ang Torre, pero hindi nila nakuha. Pati si Gonzales, napakagandang BMI mula kay Gonzales. At si Imam naman ngayon, nahanap si Sela. Here comes the double dash. Nasa-silence ng konti. Mapapasprint, pero hindi yan enough, boy! Imam, tatakbo mula kay Reminiscent. Nire-reminis yung mga araw na pwede nyo pantalunin, pero hindi na kasi nakapag-dash papalayo. And si Gonzales, tignan mo, kahit yung Torre, tinangkinan, nilabanan na lahat. Grabe. Gusto niya na kalabanin lahat, gusto niya na tangkihin lahat. Sabi niya, last ko eh. So, yung plano ng Singapore dun sa may top lane, parang sobrang daling basahin. Kasi alam naman nila may Grok. Yun lang yung only way nila pang-initiate. Kaya nagawa na parang ni Gonzales na makapag-BMI out. Unfortunately, para kay JPL, yung kanyang flicker plus wild charge combo hindi nag-hit. Medyo kasi parang may kanta yung dating member ng One Direction. Ano yun? Parang ano yung slow hands. Slow! So, grabe ka naman doon, Wolf. Pero alam mo, yung mga ganong klaseng plano, kailangan talaga mabilis yung daliri mo eh. Oo. Kasi pag hindi, yung plano mo, aeroplano. Ay, nako. Yung plano mo naging eroplano. Pero right now, Philippines, they are ahead by 1-5. Or around 2,000 gold. This is still anybody's game. And I just have to say, early game talaga lamang tayo because of the Natalia. Pero hanggang kailan kaya mangyayari to? Well, ako, considering that si Imam actively humahanap pa ng mga kills, this could go up more. Lalo na kung yung Beatrix yung pagtitripan nila. Pero si Soul ay naipit at hello Soul. Soul, ako nga pala si Soto. Ako nga pala yung kanina mo pa pinapalo at kasama ko si Del Rosario. Pero si Adamir susubukan kumuha ng kill. Pero si Gonzales hindi nalalapit dahil alam niya yung shotgun na yan ay masakit. It's a 3v1 now. Gonzales medyo mapapauwi dahil kulang na sa mana. Punta tayo dito sa purple buff. Villaluna tried to defend it. But then again, may retribution si Reminiscent. So far, Singapore medyo bumabawi. Yep. Bumabawi ang Singapore and you would know na kahit papano na sabihin natin na babasa din ng Singapore yung galaw dito ng side ng Philippines. Para sa akin, ang pinaka nagkakaproblema sila dito, yung galaw eh. Grabe naman yun, yung gulong. Kinulong niya pabalik. Oo nga eh. Tinulak niya. Ang tawag doon yung vertical spin minus horizontal spin, men. Alam mo, gumawa sila ng cruise. Pero umiikot yung cruise. Umiikot yung Para cruise. silang mga gears. Para silang mga... gears at napasakit. Bumagsak ang Eve and Villaluna goes down. Del Rosario, it's a 4v1. Medyo tanky naman yung Akay. May sniper sa mukha. Ultimate galing dito kay Gonzales. Blazing duet sa likod. Natakain na yung savior si Soul at si Reminiscent ay low HP. Hindi na mawakan si Gonzales. Tignan mo si Soto dun sa gilid. Tinatake shotgun ni Adamir. Napadash palayo. Hindi pa naman babagsak. Pero killing spree para kay Adamir. Pero may bawi naman pala si Gonzales. And there you go. It's a 3-for-2 exchange. Grabe yung ginawa ni Soul doon. Napaka-advance. Ano yun? Yung BMI pa lang yung nakalapag doon sa kabila. Nag-dash na siya.
But with all due fairness sa Singapore, Oo. sobrang clear na ang kanilang fina-funnel dun sa mga teamfight clashes nila is definitely Adamir. Siya yung pinoprotektahan. In fact, yung damage output ni Adamir doon ay respectable dun sa fight na yon. Specifically dahil pinotektahan siya ng Team Singapore at nagse-set up sila para kay Adamir. This is probably the core of their composition. So, ito yung hero na kailangan i-watch out ng Team Philippines. Paano nagse-set up ng Singapore para doon sa Beatrix? At if they do counter that, it will be them winning those clashes. And kanina kung titingnan natin, no, munti ka na si Adamir kay Soto. Kaso nakapag-dash pa palayo eh. And alam mo si Imam, nandun na siya sa iba't ibang parte ng lane. Nakikita niya na yung mga opening sa jungle. At si JPL ay naikot yung bato, dinikdik sa bato, at wild charge palayo. Kaya bang tumakbo? Gonzales with the blazing duet, makakakuha ng isa at si Soul, sinusubukan ni Kite. Nako, bumagsak na si Haji with the ultimate coming in for the Beatrix. Isa sa double kill for Adamir, pero nagagantihan na. Sabi ni Don Rosario, hindi yan pwede dito. Shutdown from this Rosario at si Reminiscent naman, hinahanap si Soto, hindi niya mapapatay ang Esmeralda na yan. Lord will be the next big objective. Oh man, ang ganda na nangyaring clash na yun for Team Singapore at the start, and then eventually with Soto and Rosario, nahanap nila yung tamang opening. But my si Gonzales, sobrang ganda ng performance doon. And so, look at that. Ang galing, ang lipit nitong si Soto, tinatapangan niya talaga, tapos tinatauhan niya man-to-man defense na full court press or kung ano man. At dahil doon, yung mga kampi niya, kung papansinin niyo, nakakaikot. Parang nakita natin na nag-deal ng damage si Gonzales around Soto. Ito ang tinatawag na yakap. Oo. Yakap ni Soto. Ang yakap ni Soto ay malagkit. Hindi ka makakalayo, hindi ka makakalapit sa mga tropa. 1/4 HP here on the Lord. Gonzales, 3/4. Si JPL, humaharap ng angle. Real world manipulation, nakakulong ng dalawa. Reminiscent, tumatakay na maraming bawas. Tumalon palabas ng real world at si Haji. Nahanap ang Beatrix on the backline. JPL, pumasok sa tatlo. Paso slow siya. Gonzales, makapag-BMI palayo. JPL, boy pa rin. Pero hindi na mahahanap ni Soul. Si Gonzales. Gonzales with the positioning. Dito nagiging magaling yung kanyang Claude. Na pagka nakikita niya pag nakikita niya na pwede niya pang kahit papano ay labanan yung kanyang pinapatay na opponent, pipilitin niya eh. Tapos, kapag ka naman meron ng isang factor na makakapag-takedown sa kanya, tsaka siya makakaalis bigla-bigla. And nakikita niya yung future. Grabe, may anong tawag na Emperor ay si May Gonzales. Emperor ay nga eh. Hindi, parang may Sharingan din, lahat na. Tinutulungan, iba kasi yung vision ng Team Philippines, and this is also because of Imam, yung sa kanyang positioning. Parang dahil alam mo kasi kung nasan yung mga members, pag nakita mo kung nasan yung kalaban mo, medyo mape-predict mo kung ano yung gusto nilang gawin. At ito nga ba, ma-predict ba ni JPL na wala na naman si Gonzales na parang bula. Then Rosario, nakulong yung isa. Grabe naman yun, dalawang wall, may real world manipulation pa. JPL, makakalayo ka ba sa ila? Pang-ani mo na yan pag namatay ka dito at makakataka sila. 5 pa rin ang buhay sa side ng Singapore at nahanap nila si Imam. Isolation play from Singapore. Kaso nga lang ay nandito si Soto. So the reason kung bakit nanali Singapore doon at na-isolate nila si Imam is alam na nila na paulit-ulit ginagawa ni Haji yung pagpunta dun sa may backlines para kay Sela. So medyo hinayaan nila si JPL, si Reminiscent na tumangkin ng sobrang taas na damage. Fortunately, hindi siya namatay and Singapore able to hold their ground against this pesky Natalia. And nakikita naman natin na talagang nakakapalag ang Singapore in terms of the team fights dahil nga doon sa kanilang mga tanky compositions. But here comes the Crystal at si Reminiscent dito pinapunta sa Pilipinas. Pero lumalaban dito yung side ng Singapore. And Adamir with the ultimates. Gonzales goes down. Imam, the only man alive for the side of the Philippines at nagpupush dito ang side ng Singapore. Tila gusto nila tapusin. Etong larong ito. Ay, wala. Ito na ata, naku, 20 segundo. Walang sumabog. Kailangan maklear to ni Imam. It's a wipeout for Singapore. And they actually doing it. Game 1 goes to Singapore. And wow, Singapore pushing the limits of team